sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Suntok ang inabot ng 3 tauhan ng NBI sa gitna ng pag-aresto nila sa isang Chinese na isinumbong dahil sa pagtago sa pasaporte ng iba para maipatubos. Rumesba kasi ang kasama ng target na Chinese rin at nakuha pang mag-amok bago tuluyang masukol. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Dali-daling napasugod ang mga tauhan ng NBI Criminal Intelligence Division sa gusaling ito sa Parañaque. Sa gitna ng pag-aresto sa target na Chinese national, biglang rumesbak ang kasama nitong Chinese. Sa lakas ng suntok sa mukha, napatras ang isang NBI agent at tuluyang nag-amok ang backup na Chinese. Pahirapan na naging pag-aresto at pagposa sa dayuhan. Sa huli, nasukol din ang 2 dayuhan at nadala sa tanggapan ng NBI. Nagulat kami, lumaban, nanakit ng mga agents natin. Very bothering yung ginawa ng ng ginawa ng isang suspect na yan na lumaban sa mga otoridad. Kasi parang hindi niya na kinatatakutan ng local authorities. Hindi na sila natakot kahit alam na nilang otoridad. It took at least three men to subdue the said person. Pero kung unarmed, talagang you will practice maximum tolerance din pagdating sa ganyan. Hulihin mo talaga. Kaya nga 3 agents diyan na nasaktan. Ayon sa NBI, inireklamo ng complainant ang mga suspect dahil di umano binibigay ang kanyang pasaporte at pinapatubos pa. Passport na ayaw isole and the passport will be returned for a fee. Kaya nagpunta kami doon, in an entrapment operation, naghanda kami ng pera, na mark, para ibayad, and then after nun, ang plano, huhulihin. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 2 dayuhan na maaharap sa patong-patong na reklamo. Violation ng robbery extortion. Unang-una, may complainant tayo dyan. Yung direct assault, incorporated na doon sa lahat. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. Abiso sa mga commuter, posibleng tumaas ng piso ang pasahe sa jeep. Dahil yan sa big-time oil price hike na maaari manong masundan dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Nakatutok si Joseph Morong. Exclusive. Umaaray ang jeepney driver na si Julius sa 1 peso and 80 centavos sa taas presyo sa kada litro ng diesel epektibo ngayong araw. Bawas ang kita ng driver. Habang tumataas ang diesel, yung kita ng driver lumiliit. Kaya kung siya raw ang tatanungin, panahon na para magtaas ng pamasahe. May mga petisyon na nakahain ngayon sa LTFRB para sa taas pasahe galing sa mga pampublikong transportasyon. At ayon sa LTFRB, ang petisyon galing sa mga jeep ang maaari nilang pagbigyan. 1 peso across the board. Pero that's all. Wala yung per kilometer na increase. Flat rate lang muna. Masyado mabigat pag may Masyado nang mabigat sa mga consumers. We may have a provisional increase but subject to certain conditions na ang presyo ng gasolina is so much, which is $80 per barrel of the Dubai oil. Posibleng ilabas ang resolusyon sa susunod na linggo. Maaari rin payagan ng LTFRB ang hiling ng mga provincial bus para sa dagdag singil. Pero humihingi pa sila ng kompetasyon sa mga ito kung magkano. Posible hong itaas namin but on a graduated rate for first 10 kilometers and then subsequently meron po kaming ilalagay ulit na price for the subsequent kilometers. Habang walang dedesisyonan sa mga bus sa Metro Manila dahil iniatras nila ang kanilang hiling. There's a stiff competition of the rail, MRT, LRT. We have the modernized jeepneys and the motorcycle taxi. The impact may be that if they increase the price of oil, they increase the price of the fare, baka wala nang sumakay sa kanila. Kung mangyari ang taas pasahe, kakain ito sa araw-araw na baon ng estudyante at sa budget ng mga commuter. Akin po sa 80. Tapos nababawasan po 20.
gipit sa sa budget. Paano pag tinaas? Kaya pa? Wala po kami magagawa. Ang taas presyo sa gasolina ngayong araw, pinakamalaking pagtaas ngayong taon. Ang dahilan ayon sa Department of Energy, ang sigalot sa pagitan ng bansang Israel at Iran sa Middle East. Nagdudulot daw ito ng pangamba sa mga nagbebenta ng krudo sa world market. Noong isang linggo, tumaas ng $6 hanggang $7 per barrel ang presyo ng gasolina at diesel. Mayroon na ho talagang kinalaman sa nangyaring gulo since June 13 and even before that. To date, speculative ho ang mga increases na to. Dagdag ni Aba, dahil sa patuloy na tensyon, maaaring magkaroon muli ng pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. We hope na mas mababa ang magiging increases kahit may increase. At lalong bababa sa mga following weeks na. No? Or otherwise, baka nga mag-correct na ang market at mag-decrease naman. Ayon sa Malacanang, pinatututukan ng Pangulong sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa presyo ng langis. I-monitor po mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon. At kahit paano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Nag-ikot naman sa oil company si Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin para masiguro na may inventaryo ang mga ito ng crude oil na tatagal ng 1 buwan at finished oil na kasya sa kalahating buwan. Umapela ang DOE sa mga kumpanya ng langis na kung may biglaan at malaki ang pagtataas ng presyo ng crude oil ay utay-utayin naman ang pagpasa nito sa mga consumer. Nakahanda rin ang pamahalaan na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle, taxi, ride-hailing services at delivery platform sa buong bansa. Kung mag-increase ang price at hindi po namin na-anticipate yan na within 1 week or within 2 weeks na talagang lalampas na siya sa $80 per barrel, nagtitrigger po yan na kailangan may fuel subsidy tayo or anumang ayuda na. Nire-request natin po sila kung pwede, kung mag-increase nga. Hiningi sana namin kung may increase nga na sobra-sobra, baka pwede na lang i-delay lang, no? Staggered lang. Pero isa din, more than that, ako ang appeal lang sana ng DOE, bigyan nyo naman ng konting discount or konting advantage ang mga PUVs natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinadeport na sa China ang 100 POGO worker na sangkot umano sa pang-i-scam at iba pang krimen. Pero may apela ang maiiwan nilang Pilipinong partner at anak. Nakatutok si Saliba Refran. Yakap at halik ang pabaon ng mga maiiwang asawa o partner ng mga dineporto POGO worker pabalik ng China. Nangangamba si Jackie, di niya tunay na pangalan para sa ama ng kanyang 6 na buwang gulang na anak. Sobrang sakit po kasi may anak po kasi kami. Plano nilang sumunod sa China. Pero ang iba pang maiiwan, posibleng huling beses na makikita ang mahal nilang Chinese. Bigyan po sila ng chance. Oo, kung wala naman pong mga case na nakasangkot na mga illegal gun, bigyan po ng chance na mapalaya po. Galing ang 100 Chinese na dineport pa Shanghai sa mga anti-POGO operation sa mga scam hub sa Cebu, Cavite, Parañaque at Pasay. Mismong China ang nagbayad sa mga pamasahe nila para diretsong China ang deportees at wala ng layovers. Importante kasi sa kanila yan dahil marami silang nakukuhang impormasyon dito sa mga bosses kung paano sila nag-ooperate, saan sila nag-ooperate at ano-anong mga sistema sa money laundering. Pagdating ng China, dadaan sa malalim na investigasyon ng mga deportees, malaking krimen at maraming biktima kasi ang iba't ibang scam mula umano dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga kaso ang cybercrime, scamming, fraud at money laundering. Ang pinag-uusapan natin dito, billions of dollars. Yung isang na-turnover natin na wanted person sa kanila, umaabot sa 900 billion pesos ang kanyang nakulimbat o na money launder doon sa kanilang bansa. Ayon sa PAOK, mula nang ipatupad ang crackdown sa mga POGO at mga krimeng dala nito noong 2023, aabot na sa 4,000 ang kanilang mga naaresto. Nasa 2,500 naman ang mga dayuhang na-deport na pabalik ng kani-kanilang mga bansa.
Samantala, sabi ng Bureau of Immigration, plansyado na ang gusot na nagpabagal sa deportasyon ng iba pang arestadong POGO worker. Partikular dyan ang kanilang mga passport na kinumpiska ng kanilang mga employer. Ang main difficulty na lang natin ngayon, hindi na yung NBI clearance dati kasi medyo ilang buwan din yung binibilang. But ngayon mabilis na, isang araw na lang. Ang medyo nagiging challenge ngayon, yung kanilang pasaporte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Unang araw pa lang ng klase, pero nanlulumo na agad ang isang magulang sa Pangasinan. Matapos makaranas umano ng pambubuli sa paaralan ng kanyang anak na grade 7. Nagtamo ng pasasamata ang biktima, makaraang asarin at suntukin umano ng kaklase. Nakatutok si June Veneracion. Nanginginig po yung anak ko nung pagdating po. Kabubukas pa lang ng mga klase pero ayaw nang pumasok ng grade 7 student na ito sa Mangaldan, Pangasinan na umuwing may pasasaka ng mata. Ang pang-aasar kasi sa kanya kahapon ng ilang kaklase na uwi sa pagtatawag pa nila ng taga-ibang section at pagsuntok ng isa sa kanila sa biktima sa loob mismo ng classroom. Takot na pong pumasok. Sinabi ko po sa kanya na wag po siyang matakot. Babantayan po namin siya kung maaari. Napasugod sa paaralan kahapon ang mga magulang ng 12 anyos na biktima. Durog na durog ako. Siyempre, excited siyang pumasok, ma'am. Tapos ilang oras pa lang niya dito sa loob ng school. Ganun ang nangyari. Iniimbestigahan na ng pamunuan ng paaralan ang pambubuli na hindi umano kinukonsinti. Nire-report po yan sa guidance office po at sila po yung nagbibigay ng counseling, ng solusyon o ng reprimand para po dito. Now, if repeatedly done for 3 times, yan. So, nire-recommend ng guidance office for suspension. Ipinatawag na ang mga magulang ng mga sangkot na tumanggi ng humarap sa kamera. Pero anila, handa silang ilipat sa ibang paaralan ng mga anak kung kailangan. Ang mga insidente ng bullying ay kabilang sa mga punteriya ni PNP Chief Nicolas Torre III nang bumisita sa isang paaralan sa Quezon City. Hinihikayat niya ang mga estudyanteng biktima ng bullying na magsumbong sa 911 emergency hotline. Bullying, 911 pwede kami umaksyon. Alright, so 911 parating nyo sa amin, katulong namin ng mga teachers para maaksyonan kung may nagbubuli sa inyo. Let's make the schools a safe space. Sabi ni Torre, kapag may tawag sa 911, ibababa ito sa mga local police station para ipagbigay alam sa mga school head ang sumbong tungkol sa bullying. Sa loob naman ng eskwelahan, we are coordinating with the schools. Siguraduhin natin na walang bullying, walang mga krimen na mga makakabiktima ng ating mga estudyante. Kung bullying sa labas ng eskwela at outsider ang pasimuno, pabor ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA na rumisponde ang mga pulis. Kung ang tinutukoy po ay bullying, meaning any criminal act against any person using violence, definitely malaking bagay po ang tulong ng PNP. Pero ibang usapan na raw kung bullying sa loob ng eskwelahan. Bullying is not defined as a crime. So dun pa lang makikita na natin na this is not a police matter. There is a law that provides how this will be addressed by the schools. Sinusubukan naming kunin ang pahayag ng DepEd at Commission on Human Rights tungkol dito. Bago pa ang pagsisimula ng klase, ay mas pinalawig at pinalakas ng Department of Education ang programa kontra bullying. Bumuo ang DepEd ng Learner Rights and Protection Office. This application po ma'am ng mga school heads na kapag may mga ganun po na issue sa kanilang paaralan ay dapat po na may report kaagad dito po sa LRPO. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Posibleng magkaroon ng breakthrough sa kaso ng mga missing sabongero na 4 na taonang nawawala. Sinabi kasi ng isang suspect sa GMA Integrated News na handa umano niyang isiwalat sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng kaso. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Babalik po sila sa atin. 4 na taon na ang lumipas pero wala pa ring linaw sa sinapit o kinaroroonan ng 34 na sabongerong nawawala matapos mag-derby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon, nagsalita sa GMA Integrated News ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng mga missing sabongero. Pero hiniling sa aming wag muna siyang pangalanan.
Sabi niya, gusto na niyang ituwid ang mga pagkakamali sa gitna ng kaliwat kanan daw ang banta sa kanyang buhay. Sasabihin na raw niya sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman sa kaso. Hindi na kaya ng konsensya ko sa mga magulang na nawalan. Pangalawa, buhay ko na yung pinag-interesan. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Pero ilan munang pagtutuwid ang ipinarating niya. Hindi anya siya ang isa sa 2 lalaki sa isang cellphone video gaya ng inihayag ng pulisya na kasama ng isang nakaposas na lalaki na ine-escortan palabas ng isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi ako yun. Yung 2 na yung kilala ko yun. Driver sa farm yun. At security alias Toto at saka alias Dudong. Yung Toto may tato sa paa yun. Ang nakaposas na lalaki, kinilala ng pulisya na si Michael Bautista, isa sa mga nawawalang sabungero. Alam ko, binitbit niya at may taong kukuha doon. Inabot niya lang yun sa taong kukuha. Ano po ang sala nito? Bakit ito inilabas ng kulungan, ng sabungan nito? Gumagawa ng kalukuhan yan doon sa loob ng sabungan. Ano ibig sabihin mo nun? Tsupi ang ginagawa, illegal na gawain sa sabungan. Yun ang kasalanan nila. Ang panyonyope ay isang uri ng pandaraya sa sabong sa pamamagitan ng paggalaw sa tari ng manok para matalo ito. Una nang itinanggi ng pamilya ni Michael Bautista ang paratang na ito. Samantala, ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sabungero, tinanggap ito bilang magandang development sa kaso. Pagod na po ako, matanda na po ako, 76 na ako. Ito man lang po ay may bigay niyong tulong bago man lang po ako mawala. Makita ko na yung anak ko, buhay man o patay na. Gara na, kung nasaan ka man ngayon. Ito na anak, ang tagal na akong nagtiis, naghirap. Sobrang sakit yung nararamdaman ko. Talagang may Diyos. Ito na. Dahil sa Kanya na lang namin inasayan na Diyos ko, kayo na po ang bahala sa lahat-lahat ng hirap ng kalooban namin. Siguro po mabibigyan na po kami ng hustisya. Malalaman na namin kung ano nangyari sa mga kamag-anak namin. Ayon kay alias Toto, nag-request na siya sa gobyerno ng security. Patapos na rin anya ang affidavit na naglalaman ng lahat ng alam niya sa pagkawala ng mga sabungero. Ako ang susi ng lahat. Pag ako nawala, tanggal ang kanilang problema. Sa tingin ko, kahit bayaran ako ng pera, papatayin din ako. Kahit nabigyan ka ng pera, papatayin ka rin. Useless din. Di sabihin mo na lahat ng totoo. Patuloy namin kinukunan ng panig ang PNP, DOJ at NBI ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Posibleng bentahe pa kay Vice President Sara Duterte ang pagtutulak ng ilan na mag-inhibit ang ilang senador. Ayon po yan kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nanindigan naman si Senadora Risa Hontiveros na huhusga siya batay sa bigat ng ebidensya. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa mga komentong dapat mag-inhibit ang mga senador na pumapabor sa kanya, sinabi niyang bigyan daw ng benefit of the doubt ang senator judges na gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Pero special mention ang kilalang kritiko niyang si Senador Risa Hontiveros. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros. Tugon dyan ni Senador Hontiveros, ebidensya ang titingnan niya bilang Senator Judge. Nung nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, magiging paborable pa kay VP Sara kung may mag-inhibit na Senator Judge. Kailangan kasi ng 2/3 o 16 na senador na magsabing guilty ang bise bago siya makonvict. Binibilang natin dito yung
sinasabi yung salitang guilty. Hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Magiging pabor din daw kay Duterte ang anumang delay sa pagdinig, tulad ng dinulot ng pagbalik ng impeachment complaint pabalik sa Kamara. Sabi ni Pimentel, nag-iimbita lang daw ito ng mga kwestyong legal. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat huwag na magkaso sa Korte Suprema na para ba itong consultant na hihintayin pa kung ano ang opinion nito. Ano ma-achieve nun? Ano lang? Baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Hindi natin alam. So wag na, pabayaan na lang yan. Tapos by July 29, 30, 31, August 1, yan, pwede nang mag-trial yan. Kasi ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rinarush na mga priority laws. Kasi wala pa, ano pa yan filing pa lang yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Hanggang saan nga ba ang kaya niyong gawin para sa kaibigan? Magkakalaman na sa Lunes, June 23 sa pagsisimula ng Kapuso drama series na My Father's Wife. Ang mga dapat abangan sa chika ni Lars Santiago. Pagrampa pa lang sa red carpet ni Gabi Concepcion, Kylie Padilla, Keizel Kinochi, Jack Roberto, Snooki Serna at iba pang cast ng My Father's Wife sa idinaos na Media Day, hindi na maitago ang kanilang excitement. Sa darating na Lunes, pagkatapos ng It's Showtime na, mapapanood ang inaabangang GMA Afternoon Prime series. I heard from press and everybody na very promising daw yung show namin. It's nice to know kasi alam kong maganda yung pinaghirapan naming show. Excited, parang ang bilis ng panahon. Mag-i-air na ulit agad kami. And I can't wait for you guys to meet our characters. Nakataba ng puso. Grabe yung support ng mga tao, yung mga compliment nila sa show. So, lalo kami na-excite. Abangan ninyo ang mga susunod na pagsasama dahil meron po kaming gagawin and that's a surprise. Yes. Dahil may ilang buwan na silang nagte-taping, hindi lang kilala, kundi kabisado na rin nila ang ginagampanan nilang karakter. Yung aking karakter, si Minda, touched ako sa character niya and I admire the character and as I also am challenged to portray her. Iikot ang kwento sa childhood best friends na sina Gina at Betsy. Ginagampanan ni Kylie at Keizel. Mayaman pero mabait at mapagbigay si Gina. Samantalang mahirap lang si Betsy pero makasarili at gustong matikman ang magandang buhay ng kaibigan. Nang lumaki sila, nagawa ni Betsy na mapakasalan ang biyudong ama ni Gina na si Manuel, ang karakter ni Gabi Concepcion. At doon magkakaroon ng matinding labanan ang dating magkaibigan na ngayon ay mortal na magkaaway. Mga pangyayari sa buhay na ayon sa mga bida, nakita na raw nila mismo na nangyari sa tunay na buhay. Meron akong kaibigan kasi na parang similar yung situation nila. Oh, wow. Nung tragic nangyari yung kay Snooki, Minda, yung nag-alaga sa kanya, talagang nagkatuluyan sila. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Hihilingin ng mga prosecutor na linawin ng Senate Impeachment Court ang mga utos nito sa Kamara. Kabilang ang pagbabalik sa Articles of Impeachment na anilay kalabisan o grave abuse of discretion. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Grave abuse of discretion. Yan ang tingin ng bagong talagang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio O. Dibucoy sa ginawang pagremand ng Senate Impeachment Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan.
Kagaya po ng pag-remand. Galing sa UP College of Law si Bukoy na may mahigit na 40 taong karanasan sa paglilitis. Miyembro siya ng Free Legal Assistance Group at Mabini, mga samahan ng mga abogadong nagtatanggol sa karapatang pantao at interes ng publiko. Kinontra ni Bukoy ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na walang limitasyon ng Senate Impeachment Court sa pwede nitong gawin. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng, porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Kinukunan pa namin ng pahayag si Escudero. Pero may aksyon ba ang House Prosecution Panel kaugnay sa umunay kalabisan ng Senate Impeachment Court? Kung meron pong pagmamalabis under the expanded jurisdiction of the Supreme Court, sila ang pwedeng mag-awat. Subalit, hindi po garantisado na ang Supreme Court will assume jurisdiction. Ang nagipong kalakaran, the Supreme Court will respect the internal rules and yung kalakaran ng Senado as an impeachment court. Tanging ang Supreme Court po kung merong dudulog sa kanila. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel, sa mga susunod na araw ay maghahain ng mga prosecutor sa Senate Impeachment Court ng mga motion at manifestation. Tiniyak niyang hindi ito magiging sanhi ng delay sa impeachment proceedings. Kasama rito ang paghingi ng paglilinaw sa mga utos ng Senate Impeachment Court sa Kamara. Ilan na rin ang pumuna sa umanay pagkiling ng ilang senator judges kay Vice President Sara Duterte. Hihingin ba ng prosecution panel na mag-inhibit ang mga ito mula sa impeachment trial? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-usap ng prosekusyon sa kanilang mga posibleng witness. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kung sa ilang paaralan kulang ang mga classroom sa Cebu City, may mga klaseng ginagawa sa school building na may malalaki namang bitak. Inirekomenda na yung bakantihin pero wala namang paglilipatan ng klase. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nitong Marso, inirekomenda na ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na bakantihin ang Buhisan Elementary School. Sa isinagawa kasing inspeksyon, nakita ang malalaking bitak sa gusali. Bitak-bitak na rin ang lupang kinatatayuan ng paaralan dahil walang malilipatan. Nagpatupad ng blended at modular learning ang nasabing paaralan. At sa pagbubukas muli ng klase ngayon, nakitang ginagamit pa rin ang paaralan para sa mahigit 700 elementary at mahigit 300 high school students. Ayon sa principal, gustuhin man nilang lumipat, wala silang malilipatan. Nga mo kasabutan dito kung mag-uwan og kusog, muna nga mo shift mo into MDL, particularly kanang modular. Nag-alala ang DepEd Regional Office sa kondisyon ng mga mag-aral at guro. Kaya makikipag-ugnayan ang tanggapan sa Cebu City Hall para mahanapan ng agarang solusyon ang problema. I want also to see with myself with the mayor, with the barangay captain and the school header. Kung unsa gyud angay namong mabuhat, no? Umaasa ang prinsipal na maisakatuparan ang pangako ng Cebu City LGU na mahanapan ng permanenteng solusyon ang problema nila. Nag-wait jud mi sa kuan, mo trabaho ni ana kay naman toy propose nga kuan mag soil testing unsa toy mga process ana i-repair ba nila. Ayon sa Cebu City Hall, may lupa ng paglilipatan na apektadong paaralan pero may mga proseso pang kailangang gawin. Kaya magsasagawa muna ng soil testing ngayong linggo at saka gagawin ang retrofitting. Naghimo na sad og puwi sa construction unya pohon diya sa buhisan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.
May karanasan na sa Estrada impeachment trial ang isa sa mga tatayong defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Naging kliyente rin niya ang mga ampatuan sa Maguindanao Massacre case at si Senator-elect Ping Lacson sa Curatong Baleleng case. Kilalanin siya at iba pang abogado ng bise sa pagtutok na ito ni Maki Pulido. Batay sa entry of appearance sa impeachment court, mga abogado mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm ang tatayong defense team ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Pangungunahan ito ni Siegfried Fortune, UP Law graduate na may karanasan na sa impeachment trial. Noong taong 2000 hanggang 2001, tumayo siyang abogado nang ma-impeach si Nuoy Pangulong Joseph Estrada. Kabilang din sa mga kliyenteng ipinagtanggol niya ang mag-amang ampatuan at iba pang sangkot sa Maguindanao Massacre noong 2009, kung saan 58 ang pinatay kabilang ang 32 mamamahayag. Bagamat nag-withdraw kinalaunan bilang abogado dahil sa potential conflict of interest, patuloy na hinawakan ng kanyang law firm ang kaso. Naipanalo rin ni Fortune ang murder case na hinarap noong 1995 ni ngayon Senator-elect Ping Lacson. Kaugnayan ng akusasyong rub out at hindi shoot out ang ikinamatay ng 11 miyembro ng sindikatong Curatong Baleleng sa kamay ng task force sa Bagat na pinangungunahan noon ni Lacson sa ilalim ng nooy Presidential Anti-Crime Commission. Bukod kay Fortune, kasama rin sa defense team ni VP Sara si Gregorio Narvasa II, co-founder ng law firm. Anak siya ni dating Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa na kabilang din sa mga defense counsel noon sa ERAP impeachment trial. Makakasama nila ang 10 iba pang abogado mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm. Batay sa parehong entry of appearance sa impeachment court, kasama din sa defense team ni VP Duterte si Michael Poa, dating tagapagsalita ng Office of the Vice President at 3 iba pang abogado. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dumepensa si Senador Bato de la Rosa kasunod ng mga punang hindi totoong tao kundi AI ang nasa bidyong isinare niya kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol din siya ng bise habang ang palasyo iginit na hindi dapat galing sa mga opisyal ang fake news. Nakatutok si Ravi Tima. Umani ng samot-saring reaksyon nang i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng 2 estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. This is obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador de la Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung iso-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI, sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis rin itinaman ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner, and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya
ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Pero ang Malacanang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni Senador De La Rosa. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Aminado ang mga eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip dahil sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, doble ingat dahil magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa na apektado ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa dagat malapit sa San Juan, Batangas, huling namata ng LPA. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon. Pero ramdam ang direktang epekto niyan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Posible ding magpaulan ang mga kaulapang dala ng easterlies, pati ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan na sa Northern at Central Luzon, Mimaropa pati sa Calabarzon at Bicol Region. Mas malawakan at malalakas na ulan ang mararanasan, matitindi ang ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Halos ganito rin ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan. Meron ng mga lungsod na posibleng may panakanakang ulan sa umaga pero halos buong Metro Manila na. Bandang tanghali hanggang hapon. Itinanggi ng Philippine Navy ang pahayag ng China na sumabay ito sa pagpapatrolya ng Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Tinawag na panlilinlang ng Philippine Navy ang pahayag ng China na sinabayan ng kanilang Navy ang joint patrol ng Philippine Navy at Japanese Maritime Self-Defense Force sa West Philippine Sea. Giit ng Philippine Navy, walang nakialam o humarang sa pagpatrolyang yan nitong Sabado. Bumuntot lang nila ang Jiangkai-class frigate ng China sa mga barko ng Pilipinas at Japan. Habang nasa Sabina, Ayung Incheon at Baho de Masinloc naman ang mga dati ng dami ng Chinese Coast Guard vessel. The Philippine Navy did not monitor any coordinated air and maritime patrols in our maritime zones. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. Inihambing ng AFP ang paninindigan at stratehiya ng bansa sa West Philippine Sea sa laro ng chess sa harap ng mga balitang pinalalawak pa umano ng China ang nuclear capability nito. For our case, we use right versus might. So this is a different playing field altogether. No, the Philippines is playing somewhat like a strategic game. We're playing like a game of chess. No, we're using our voice to fight, and we're using the law. And arbitral ruling UNCLOS has already ruled in our favor, and thus this right, as our might, has shown its power. We cannot speculate on how others would fortify their defenses. Kasama sa stratehiya ang pagbili ng 2 Malvar-class frigates at mga paparating ng 12 bagong FA-50 fighter jets mula Korea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Isinugod sa ospital kaninang umaga si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. mula po sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ito ay matapos siyang makaranas di umano ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa kanyang abogado, kailangan umanong isailalim sa isang major surgery si Teves at inirekomenda ng kanyang doktor na ilipat siya sa isang pribadong ospital. Naipagbigay alam na raw ito sa mga korte kung saan may mga nakabimbing kaso si Teves na murder at frustrated murder, kabilang ang pagkakapaslang kay Negros Oriental Governor Roel Decamo. Halos 2,000 ang estudyante pero 2 lang ang standard classroom sa isang paaralan sa Cavite. At kahit nagdagdag na ng 6 na makeshift classroom at
at nakigamit ng mga bakanteng housing unit, apektado pa rin ang kalidad ng pagtuturo. Nakatutok si Mark Salazar, exclusive. Dito sa Kalubkob Elementary School sa Nae, Cavite, matinding sakripisyo ang kapalit ng edukasyon. Mahigit 1,800 ang enrollees pero 2 lang ang standard size classroom. Ang 6 na iba pang silid ay makeshift o yung pansamantala lang nagawa sa magagaang material. Kaya ang pagitan ng 2 silid, blackboard. Ang nagsisiksikang grade 4 student sa isang makeshift classroom, 64. At sa kabilang classroom, 77 ang pinagkasya. Ang may lamang biruan nga ng mga teacher dito, hingal lang ang pwedeng gawin ng mga bata, bawal kumilos. Di po kami makadaan ng maayos. Sobrang sikip po dito sa school. Sa sobrang sikip, ang row 1 ng grade 6 class nakadikit na sa blackboard at halos lumabas na ng pinto ang upuan ng ilan. Ang kindergarten to grade 3 nga ng Kalubkob Elementary School ay pinanghiram na lamang ng ilang bakanteng housing unit sa kalapit na pabahay ng gobyerno. Ang mga pabahay units na ito dito sa Barangay Kalubkob, Nae, Cavite ay nasa 30 square meters lamang ang lapad. Pero pinilit itong maging mga silid-aralan. Pinagkakasya ang nasa 45 hanggang 50 na mga estudyante. Talagang wala na kasing choice kundi gamitin ang mga unit na ito para lang mapunan ang pangangailangan ng mga bata sa classroom. Pati kinder na nag-aaral palang magsulat, walang armchair kaya sa hita ipinapatong ang sinusulatan. Di kalayuan, itinatayo ang 2 school building sa mas malawak ng campus. Pero walang detalyeng nakalagay sa project board ng DPWH. Ayon sa mga nag-aabang na teacher, 2023 pa raw ito nasimulan. Idinadaing din ng mga guro ang nasasakripisyong kalidad ng kanilang turo. Since wala kaming laboratory, napaka-limited nung pwedeng pagkilusan. Wala kaming ICT room, hindi nakakapag-hands-on ang mga bata. Halimbawa po, sa laro, nagda-download na lang ako ng video. Kahit po sa classroom, hindi namin siya ma-execute kasi sikip din po yung classroom. Halimbawa po, ang aming topic ay sa dance. Hindi ko rin po maituro sa kanila. Video na lang din po kasi wala nga po kaming space. Kulang din sa guro ang Kalubkob Elementary School. Ang grade 6 class na ito, 65 silang lahat sa isang kwarto ay naka-standby muna ngayon dahil meron silang isang subject na wala pa silang teacher, yung MAPE. Dahil sa katotohanan, may problema talaga ng kakulangan sa paaralan na ito ng mga guro. Ang problema ng Kalubkob Elementary School, hinaharap din ng iba pang guro't mag-aaral sa bansa. Sabi nga ng DepEd, aabuti ng 55 taon bago mapunan ang 165,000 na kakulangan sa mga classroom. Pero hanggang kailan kaya magtitiis sa mga bata para makamtan ng karapatang mabigyan ng maayos na edukasyon kung sa simpleng pasilidad hindi nila matamasa? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Umagos ang mga problema sa tubig na nadiskubre sa gumugulong na investigasyon sa Prime Water. Pinatotohanan ng nag-imbestigang Local Water Utilities Administration ang mga reklamong naranasan ng mga consumer. Nakatutok si Mariz Umali. Maruming tubig, amoy o lasang kalawang, o malansa, at may pagkakataon pang wala talagang tubig. Kabilang ito sa mga problemang naglitawan matapos paimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Local Water Utilities Administration o LUWA ang sanhi ng kawalan ng tubig sa banyo ng ininspeksyong eskwelahan sa Bulacan. Isa sa kanilang iniimbestigahan ang water concessionaire na Prime Water. Ito sa revalidation of the initial investigation report natin na sinimulan natin noong Mayo. So parang naulit lang. Well, the water concessionaire is not doing enough to fix this issue, no? Kasi ang daming nagagalit because of the service. Nagpunta daw ang mga inhenyero ng LUWA sa Laguna, Quezon, Pampanga, Nueva Ecija, La Union at Pangasinan para kumpirmahin ang mga reklamo. Pina-validate namin kasi meron naman kaming listahan na water districts na gustong kumalas. Pinapunta namin yung mga tao namin doon, pina-certify namin sa LUWA engineers namin and representatives that this is actually happening. Pinatotohanan namin yung mga reklamo ng residente. Isinasapinal na raw ng LUWA ang kanilang report na naglalaman ng kanilang mga natuklasan
pati mga rekomendasyon na nakatakda raw nilang isumite sa Pangulo ngayong linggo. Ang Prime Water may halos 100 joint venture agreements sa mga water districts sa buong bansa. Hinihinga na namin ng tugon dito ang Prime Water pero hindi pa sila nagbigay ng sagot kaugnay sa mga reklamong ito. Pero handa raw ito makipagdialogo. Nagsumite na rin daw sila ng catch-up plan sa luwa para tugunan ang mga problema. Basically, the catch-up plan consists of engineering works and water supply. No, yun ang number one nila. So yung time frame niyan iba-iba depending sa engineering difficulty ng per water district. Ayon sa luwa, hindi rin daw agaran ng mga solusyong ito, kaya hinahanapan pa rin daw nila ng solusyon ng problema ng mga consumer. Nauna na rin sinabi ng Prime Water na naiintindihan nila ang kahalagahan ng di napuputol na supply ng tubig, lalo na sa mga eskwelahan. Nananatili rin daw silang nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo sa tubig at seryoso rin daw nilang tinutugunan ang lahat ng reklamo o issue kaugnay nito. Sa San Jose del Monte, Bulacan, napaagaraw ang pagputol sa kontrata ng Prime Water pero may legalidad pa itong kinakaharap dahil 25 taon ang kontratang pinirmahan. May mekanismo na raw ngayon ang luwa para bantayan at parusahan ang mga water concessionaire na hindi tumutupad sa mga patakaran. It has to be a practical solution, di ba? Napakadaling sabihin natin tatanggalin yan. But it will not bring water to those people. Has to be a practical solution. That's why we're aiming for short-term and systemic long-term solutions here. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. It's official! Worth it ang 8 years na paghihintay sa Encantadia Chronicles Sangre base sa good reviews ng mga netizens sa pangmalakasang effects at casting. At wait lang, dahil hindi pa lumalabas sa kwento ang new gen Sangres na naging emotional after ng kanilang watch party kagabi. Makichika kay Aubrey Carampel. Nakakapanindig balahibo. At talagang sulit ang ilang taong paghihintay. Muling napatunayan kagabi that the magic lives on sa world premiere ng Encantadia Chronicles Sangre. This is how you open the most awaited telefantasia, sabi ng isang netizen. Dahil simula pa lang, nakamamangha na kung gaano kaganda ang 4 na kaharian ng Encantadia. Mula sa Lireo, Hatoria, Adamia, at Sapiro. Nakasakay sa kani-kanyang kabayo ang mga minahal na sangre. Simula kay Pirena, played by Glyza De Castro, si Danaya, Sanya Lopez, Alena, Gabby Garcia, at si Amihan, Kylie Padilla. Hirit ng fans, first 5 minutes pa lang, ibang klaseng visuals na agad ang naipakita. Marami rin ang napawaw sa transition na ito. At ang maikling pangangabayo ng mga sangre, malaking simbolismo raw sa mga Encantadix na matagal nang tumututok. Tila sumasalamin daw kasi sa plot ng Encantadia 2016 ang pangunguna ni Pirena sa karera. Gaya ng kanyang pag-asam na makuha ang trono ng Lireo noon. Pero naabutan at naungusan pa rin ni Amihan na napiling hara. Sabi pa ng ilang netizens, masterpiece on free TV ang pilot episode dahil sa mala Hollywood effects mula sa isang malaking pasneya. Tignan siya imno. Hanggang sa level up costume. At kapangyarihan ng mga sangre. Major Game of Thrones vibes nga raw. Lalo nang ipakilala ang lupain naman ng mga isinumpa o miniave.
Nakilala si Arsus, ang higanteng kinatatakutan ng lahat. Gayon din si Metena. Ang episode kagabi patunay na kakaiba ang kapangyarihan ng mga sangre dahil nanguna sa ratings. At pinag-usapan kaya #1 trending online. Tila ba'y mahalaga kayong sasabihin sa akin? Wala pang 24 hours pero umabot na ng 18 million views and counting across all platforms ang unang episode. Ang New Gen Sangres di napigilang maging emosyonal sa kanilang watch party kagabi. Hindi po ito posible kung wala rin po sila. Encantadix, mahal namin kayo. Sana po ay masaya kayo. This is something na I've only prayed for in the past. Sobrang napaproud ako. No words talaga. And to be able to watch it with everyone. Tubig kasi. Na bumuo ng Encantadia. Lubos yung pasasalamat ko sa Ama na hindi ko inaasahan to. Present din dyan ang kanilang co-stars, GMA executives at si Kera Mitena Rian Ramos na all praises ng dahil sa top-tier villain acting. Para sa isang fan, perfect kung perfect nga raw ang pag-cast kay Rian. Combination po yun nung, syempre, yung pagsulat ng script, ang ganda nung set design, yung mga effects, yung mga costume, everything just adds to yung power and magic ng mundo ng Encantadia. Kagabi nagsimula ng magpakita sa panaginip ni Hara Durie Cassiopeia ang nilalang na papaslang sa kanya. Sinimulan na rin ang pagsasanay ng mga batang sangre sa posibleng panganib. At mamaya, mas marami pang karakter ang makikilala sa pagsisimula ng paglaganap ng lagim at lamig sa Encantadia. Ibig ninyong manirahan kami ng Abisala Esma po sa lahat ng mga Encantadix. Maraming salamat po sa inyong lahat. Encourage you! Aubrey Garampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.